Okay. So, we're now in Luke chapter 5. Natapos na tayo sa 4 na chapter ng Luke. Chapter 1, we talk about the birth and announcement and preparation of Jesus. Luke 2, pinag-usapan natin yung kanyang early childhood. No? In Luke 3, the ministry of John and Jesus' baptism. Pinakilala na si John, si Jesus by John. And Luke 4, testing and beginning of public ministry. Okay? Ano yung natandaan nyo sa chapter 4? Si Jesus ay nagsalita sa synagogue, and after that, he went to Peter's house at pinagaling sino? Yung biyenang babae ni Peter. Kaya alam nyo na ngayon bakit pinagkanulo ni Peter si Jesus. Ay, wala sa Bible. So, kita natin doon. Okay? Paano si Jesus ay pinagaling ang biyanan ni Peter. And this chapter 5, we'll talk about the calling of disciples and miracles. At specifically, verses 1 to 11, yun nga yung istorya ng miracle, no? Na kung saan sila Peter, together with Andrew, James, and John, ay nakapag-catch ng naraming isda. Okay, so ang ating pag-uusapan ay from nets to nation. The call to true discipleship. Pastor, discipleship na naman. Of course, dahil yun nga, lahat ng ginawa ni Jesus nung siya'y nandito is preparing every disciple of Him doon sa purpose, doon sa focus kung bakit siya kailangan magkatawang tao, mamatay at muling nabuhay para to reconcile us once again sa kanyang Ama because of our sins. Okay? A holy God and a sinful creatures, hindi pwede. No? So, we need to understand mayroong purpose si Jesus about this sa atin. The ministry of reconciliation. That each and every one of us will participate, no, dito sa ministry of reconciliation para lahat ng nilikha ng Diyos according to His image and likeness ay makabalik sa Kanya. Ganun tayo kamahal ng Diyos. That's why we need to understand the very purpose of our calling. Tignan mo yung katabi mo. Kamukha na ng binoto niya. Ay, hindi, ni Jesus. No? Kamukha na ni Jesus. Kasi nga, alam yung purpose, alam yung calling, bakit siya pinili, at gagamitin mightily para sa mga taong maibalik sa ating Panginoong Diyos. Okay? Sorry meron akong sipon, meron akong ubo. Pero please bear with me. Wala naman kayong mapipili. May mga kinakausap ako, sabi ko, bibigay ko na yung outline ko. Basahin nila lang, total, meron naman PowerPoint. No? Sabi ko kay Kuya Mike, diretso mo na, habang nagpapakanta ka, tumayo ka na rin. Ikaw na rin mag-preach. No? So, please bear with me. At yun nga, our theme for today is discipleship ministry requires obedience, humility, and surrender. Okay? At makikita nga natin dito sa Luke 5, 1 to 11, ang big idea natin is itong discipleship ministry begins with obedience and leads to transformation. No? Ang isang sumusunod kay Kristo dahil siya'y tinanggap, siya ay nagtiwala at sumampalataya kay Kristo, kailangan siya ay may obedient heart.
pagsunod. No? At yung pagsunod na yon ay nagiging dahilan para ang tagasunod na ito ay magbago. Hindi lang para matuto ng ginagawa ni Christ sa ministry, kundi maintindihan niya ang kanyang nakikita na sasaksihan ay para sa kanyang pagbabago na kung papaano si Kristo ay nagmamahal sa mga taong walang pag-asa, na siya rin ang gustong mangyari ni Kristo sa mga sumusunod sa kanya. Okay? Mga apostles niya, nakikita niya, sabi niya, itong mga taong to parang mga tupa, walang nag-aalaga. Very prone saan? Doon sa mga leon at mga bear, no? Na sila ay magiging lalapain. So, kailangan ng isang pastol, tagapag-alaga. Ang tagapag-alagang ito ay pumapasok doon sa tinatawag nating discipleship. For us to understand what is discipleship, ang kanyang core principle, no? Following Jesus. And this passage, Luke 5:1-11, ang parallel passage nito ay matatagpuin din sa Matthew 4. Nung tinawag sila, no? Come, follow me, and I will make you fishers of men. Okay, parallel passage. So, the core principle of discipleship ministry that leads to transformation is all about following Jesus. The very heart of Jesus. No? Anong ibig sabihin nito? The central goal of every individual is to learn to love and follow Jesus, becoming more like Him in His attitude, action, and belief. And then intentionally developing. Ito ay process na kung saan nagre-require ng time, ng effort, at yung deliberate approach o yung intentionality na sinasabi. Para yung mentor, both mentor and the mentee or the disciple maker and the disciple will have this kind of process na kung saan minomodel, dinedevelop, taking someone with you. Kaya iba sa inyo, minsan sinasabihan ko, samahan nyo ako. Kasi kailangan nyong makita yung ginagawa ko. Follow me and as I follow Christ. Diba? Sabi ni Paul kay Timothy. Okay? So, intentionality by taking someone with you. At ang problema nga rito, minsan nagiging magkamukha na sila. Dahil lagi silang magkasama. No? Kasi yun talaga eh. Pag lagi ka nakadikit doon sa nagdi-disciple sa iyo, nakukuha mo yung kanyang mga gestures, yung kanyang the way he talks, no? The way, yung kanyang mga attitude. Kasi nga ang gusto niya is maintindihan, no? Ang pagmamahal ni Jesus kung paano ipinadama sa kanyang mga apostles. And then accountability and relationship. Bakit mahalaga ito? Kasi nga ito yung kung saan mayroong shared responsibility for spiritual growth. Mayroong someone na nandoon para ipanalangin ka at ipanalangin mo siya. Mayroong someone na you can cry with you. You can celebrate with sa mga breakthroughs, no? Ilan sa inyo ang meron ng discipler? Ilan sa inyo ang merong mentor? Taas ang kamay. Sige, para makita ako. No, this church believe in connection. Because we're not created for isolation. We're created for a community. You need to connected to someone. Hindi para sawayin ka, hindi. To empower you, to encourage you, to pray for you. No? We need to be connected, hindi lang kay Jesus, kundi sa mga taong alam mo, natutulungan ka sa iyong faith journey. Serve and serving others. What does this mean? No? Discipleship involves learning to serve others, both within the church and
outside the church, in every community kung nasaan ka, where you express your faith. No? Anong spirit ka naroroon? Nasa marketplace, nasa community, nasa campus. We need to serve them as Jesus served those people na pumupunta sa Kanya kasi nga Jesus have this character or attitude of interruptibility. Ano yung interruptibility sa Tagalog? Pwedeng abalahin. Pupunta siya doon sa anak ng centurion dahil namatay. Tapos may isang babae, habang siya naglalakad, dahil 12 years nang dinudugo, umawak sa laylayan ng kanyang damit. Ano ginawa ng Jesus? Tinadya ka niya. Ba't ka nagpapaalam? Ganun ba? Hindi. Ang sabi ni Jesus, sinong mawak sa aking damit, sa laylayan ng damit ko? Dahil merong kapangyarihan na lumabas at dahil doon gumaling. So may mga times na minsan abala tayo, no? May mga kaabalahan, pero take this opportunity to really serve others. Kasi baka matter of life and death. Na makita ka, magbago yung kanyang desisyon. Magbago kanya sa loobin at patuloy siyang kumapit sa Panginoon dahil sa iyong intercession. And then spiritual growth aims to help to develop individual through their spiritual maturity and become equipped to live their faith in all areas of life. Ayun nga yung ating team nung nakaraang camp. The 5, spheres. At the center is abiding with Christ. At dun sa 3 na sphere is abiding in Christ through the church, to our family, and through the world. But the problem is may mas malaking sphere na patuloy na kumikilos in the heavenly realm para asarin, kulitin ka. At pag ikaw ay pikon, talo ka. Sino yon? Sino yon? Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan yon. Kahit nakakaasar ang pagmumukha niya, di ba? Pero hindi yan yun. Ang problema is, hindi mo nakikita. Itong mga principalities in this spiritual world na kung saan ginagamit ang mga mahal mo sa buhay, sa church, sa family, sa world, para ikaw ay hindi maging effective disciple maker. Di ba rin ligtas ka na? Hindi maagaw na kaaway yun. Ba't ang gagawin niya, hindi ka magiging effective na tagasunod ni Kristo. Para hindi ka na makakuha ng mga kakamping niya at madala mo sa ating Panginoong Diyos. Spiritual growth. No? So, saan nangyayari itong mga to? Yung core principle. In a small group. Yan. Discipleship happens best in a small group. Kaya nga sabi ko, you need to be connected. Kasi doon sa small group, merong someone o merong mga tao na nagmamahal sa iyo at tutulungan ka sa mga challenges ng buhay mo. At makikipag-celebrate sa iyo sa panahon ng iyong tagumpay. Kaya nga, we're always encouraging you to connect to small group. Kasi nga, pag malaking ganito, parang mahirap naman na yung nga mag-open ka ng iyong saloobin. No? Mas maganda doon sa small group. Okay? And Bible study. Okay? Sa Bible study and prayer. Why? Bakit mahalaga ang Bible study? Hindi lang yung sabi natin life group. Because ito ay very essential sa components of discipleship. We need to understand the real teaching to real learning. Okay? Mahalaga na maintindihan ang Biblia, especially the original intent of the author, bakit niya isinulat. Naintindihan niyo ako? We need to understand the original intent of the author, bakit niya isinulat ito,
for us na magkaroon tayo ng real learning. Ang Old Testament ay inallow ni Holy Spirit na maisulat para kanino? Para kanino? Para kanino? Hindi sa atin. Primarily sa mga Hudyo. Nakikibasa lang tayo. Wala pang Christian noon. Okay? But the principle, tanda natin, the principle is very important sa panahon ngayon. Like what? Idolatry. Pastor, hindi naman pala sa atin yung Old Testament eh. So pwede akong magkaroon ng image sa bahay ko. Hindi. The same God of yesterday, today, and tomorrow, the same. Of course, sinulat and inalaw ng Holy Spirit for us to understand, even noon pa lang, ayaw ng Diyos ng idolatry. Kung ayaw ng Diyos ng idolatry noon, whatever nation yon, the true essence is, until now, ayaw ng Diyos ng may kahati siya. Because God is a jealous God. That's why in Ephesians, mababasa natin doon, how the Lord, how Jesus uses the metaphor of a husband and wife. Siya yung groom at yung church ang bride. Kaya merong asawa si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, may asawa si Kristo. Ikaw yon. Because we are the church. We are separated unto Him. No? That's why Bible study is very important. The principles ay pwedeng makuha natin at very adaptable sa present times. Mentorship. Yun nga, bakit kailangan ito? Para guided tayo, supported tayo, especially ng someone na may mga experience sa kanilang faith journey. No? May mga experience, hindi lang sa kanilang mga career, nagkaroon ng tinatawag nating legacy, especially sa kanilang faith journey. Tayo nga yung mga seniors dito, pakitayo. Tayo kayo mga seniors. Tayo kayo mga seniors. Umamin ka na, nagpatina ka na ng buhok. Di ba? Tignan nyo itong mga taong ito, mga kapatid nating ito. Ang daming pinagdaanan. Madaming pinagdaanan sa buhay. Pero they still love God. No matter what. Pwede kayo kumuha ng mentor dito sa mga tumayong ito. Hindi lang sila nag-excel sa kanilang mga karir. Even in the relationship with Jesus. Pinanghawakan nila yun. Umakyat mula baba hanggang dito, tapos ikaw, angal ka ng angal, ang taas naman. Etong mga to, hindi ko napapakinggan ng ganun eh. Pag umaakyat, sasabihin ng nila, Pastor, mauna ka na. Kasi mabagal ako umakyat. Kung pwede ko nga lang buhatin eh. Kasi ako hinihingal din eh. Paano hindi ka mabibless sa buhay ng mga taong ito, mga kapatid natin, despite their age, their love for God remains the same. Remains the same. Sana, sabi mo sa katabi mo, sana pagtanda mo, sabi mo, maging katulad ka nila. Sabihin mo, tatanda ka rin. No, I really appreciate, kasi hindi talaga madali. Nasa 4th floor tayo. Lots of sacrifices. Maaray yung mga tuhod. Pero dahil sa pagmamahal sa Lord, okay lang. That's why serving and outreach is very important too. Because it encourages individuals to get involved in serving others and reaching out those who are not yet Christian. No? So discipleship ministry is not only serving one another here inside,
but also serving those people in our community for them to understand the love of God through us. Na kung nasaan ka, naroroon, kung saan ka nakatayo, di ba? Napaparinggan sa iyo si Jesus. Okay? Nakikita sa si Jesus at nararamdaman si Jesus habang nakikipag-usap ka. No? That's why na-steal yung kanilang mga puso, yung kanilang mga damdamin. Kasi bakit? Very genuine yung iyong pakikipag-usap dahil genuine yung puso mo na kasi si Kristo talaga yung naroroon nakaupo sa trono ng iyong puso. Ang problema sa marami sa atin, pag tayo nakapag-usap na sa labas ng ating mga bahay, si ganito, si ganyan na pinag-uusapan. No? Kaya hindi siya nanalo. Sa eleksyon kasi nagsayaw ng budots. No? Kaya hindi siya nanalo sa eleksyon. Kasi tinira si Pidots. Mga kapatid, tapos na eleksyon ha. Let us all pray for our national leaders. Lift them up to God that they will have this truly a heart to serve us. Serve us, everyone. Walang sinisino, kundi lahat. No? Ipag-pray natin, tapos na po eleksyon, parang awa nyo na. Huwag na tayong magkagulo. Ang totoo, hindi naman tayo kilala nila. But one thing for sure, magkaroon sila ng pusong tunay na naglilingkod sa Pilipino. So training and equipping. These ministries can provide training resources to equip individuals. Yun nga, para magkaroon tayo ng tools for us to really grow in our faith and serve others. That's why mahalaga po yung training and equipping. Especially na ginagawa natin dito sa church pag may mga training equipping. So parang awa nyo naman, okay uwi agad. Kasi nga ang gusto ng bawat isa sa atin, gusto namin is magamit tayo mightily. Kung saan ka naroroon. Hindi naman kailangan mag-full time no? Kung saan ka naroroon during the break time, habang ikaw ay kumakain with your co-workers or with your classmates, share Jesus. No? Share Jesus. Para yun nga, maintindihan nila na may pag-asa sa kabila ng lahat. Ilan ng estudyante, taas ang kamay. Taas nyo, taas, dali. Bakit minsan nirapan tayo mag-share ng word? Taas ang matalino. Taas ang kamay matalino. Taas ang kamay matalino. Ayaw umamin. O sige, matalinaw. Taas ang kamay mga matalinaw. Kasi hindi makapag-share ng salita ng Diyos. Kasi bad example na ginagawa Kahit ang layo-layo na kaklase, pag may exam, nakikita. Kaya matalinaw, hindi matalino. So, paano makakapag-share? Diba? Sayang opportunity. Ilan sa inyo, Pastor, pag-pray mo ako, may exam kami, finals, ganito. Nag-review ka ba? Okay, nag-review ka. Gawin mo yung best ability mo. And allow the Lord, to be part in your exam. Wag kang mangopya, mandaya. Magtiwala ka sa Lord, magtiwala ka rin sa sarili mo. Kasi why? It is a time for us to understand na, yun nga, meron tayong testimony kung saan tayo nakatayo. And that is ministry. Ministry is not all about singing, doing the tech team. No. Ministry is something that you cultivate sa iyong personal na buhay, lifestyle mo, na nakikita talaga yung distinction between a Christian and non-believers. That is a ministry. Kaya nga kung nasaan ka, pwede kang maging minister. Because of your relationship with Jesus. Si Kuya Saya, taga BIR. Ang dami nagagalit yan. Ayaw makisama sa sistema. Maglilid siya ng opening prayer sa flag ceremony. Kailangan niya pangatayuan Nagpe-pray ka tapos kasama ka sa sistema. Hindi pa pwede.
Hindi pa pwede. Pero sana nga no? Kung kasama sa sistema yan, hindi nagagrab yan. Meron ng Fortuner yan. Di ba? We need to stand for our faith. So, for us to understand this thing na pinag-usapan natin, dito pa lang tayo papasok. In Luke chapter 5 verses 1 to 11, buksan yung mga Bible nyo, there was this unexpected call. No? After Jesus heals Simon's mother-in-law at marami pang iba, now dito sa verses sa passage na ito, makita natin, itong si Peter, together with Andrew, James and John, they were expert fishermen. The whole night sila ay nangisda, pero wala silang mahuling isda doon sa Lake of Gennesaret or sa Lake of Galilee. Ang Lake of Galilee is a fresh water. No? Fresh water siya. So, hindi sa katulad siya ng salt water na may mga school of fishes na pag nilambat mo, marami ka makukuha. Okay? Kasi ang lake, a body of water surrounded by what? Ng lupa, limitado lang. Unless na meron kang fish pen na pag ikaw naglagay ng net at pag-ahon mo, may makukuha kang marami. Pero yung free na isda na doon sa lake, mahirap kang makakuha ng marami. So anong ginawa nila? The entire night, hindi sila successful. No? Dumating yung umaga, merong isang karpintero, nakatayo doon sa mismong ginamit na bangka, habang itong apat na ito ng mga fishermen, nililinis yung kanyang net para patutuyan at gagamitin ulit sa kinagabihan. Itong carpenter na ito from Nazareth, ang sabi niya, doon sa malalim, ihulog mo ulit yung iyong lambat. Okay? Basahin natin para maintindihan natin. 1 to 5. As Jesus stood beside Lake Galilee, a crowd of people pushed to get closer to him and to hear the teaching of God. Okay? Kasi nga kilala na si Jesus eh. No, especially nung siya ay nagsalita sa synagogue. Jesus saw two boats at the shore of the lake. The fishermen had left them and were washing their nets. Peter and company. Jesus got into the boat that belongs to Simon, na kung tawagin ay Peter din. He asked Simon to push off a little from the shore. Then he sat down in the boat and taught the people on the shore. Verse 4. When Jesus finished speaking, he said to Simon, take the boat into the deep water. Dali mo. Yung bangka doon sa malalim. Put your nets into the water and you will catch some fish. Number 5, verses 5. Sabi ni Simon, Master, we work hard all night trying to catch fish and caught nothing. But you say I should put the nets into the water, so I will. Okay? So this passage isn't just about a miracle catch of fish. It is all about a story about the call to discipleship. Meaning to leave the old life behind and follow Jesus completely. Ito nga yung ating unexpected call. An expert fisherman meets Jesus. No? And then, a moment of obedience that changed everything. Dahil sa kanyang pagsunod, ano yung resulta? A supernatural abundance of fish. Ang daming nahuli. Napakalaki na ang kanilang mga lambat ay nasisira na sa bigat. At yung bangka, kailangan pa isang bangka para dalhin yung mga nahuling isda. Successful catch? Hindi. No? Hindi. Kasi nga, magdamag na sila. It was a divine intervention na hindi kayang i-produce ng human effort.
The whole night, ang pangingisda sa gabi, hindi pwede sa araw kasi pag maaraw na, ang tendency ng mga isda, pupunta sila sa mas malalim. At mga experts sila. At nakita natin dito, sa kanyang pagsunod ni Peter, nabago yung kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili. At dahil doon, it turns the world upside down to that obedience of Peter. Come, follow me, and I will make you fishers of men. So point number 1. Okay? Disciples listen to Jesus even when it doesn't make sense. Ang isang tagasunod ni Kristo ay sumusunod sa Kanya kahit parang napaka-imposible. Ang isang disipulo kailangan sumunod kay Kristo kahit parang mas alam ko kaysa sa Kanya. Peter knew fishing more than Jesus. Okay? Si Jesus ay anak ng karpentero. Na-master niya ang carpentry. During the time na tahimik ang Bible doon sa buhay ni Jesus, since 13 up to 12 to 30. Tahimik ang Bible. Palagay niyo anong ginagawa ni Jesus during that time. During that time, nagpapakabihasa ng kanyang potential bilang isang anak ng karpentero. Tapos sasabihin mo yung isang mangingisda, bumalik ka ron sa malalim, ihulog mo ang iyong lambat. Kung ikaw si Peter, anong gagawin mo? Peter had every reason, lahat ng reason, valid reason to resist Jesus' instruction. Kasi nga, magda kaming nangisda, wala kaming nahuli at trabaho namin to, hindi mo to trabaho. Bakit ako susunod sa iyo? Pero dahil sinabi mo, susunod ako. Discipleship starts with trust. Magtiwala tayo. Ang dami nang nakitang evidence ni Peter nung siya ay unang tinawag ni Jesus together with other disciples kung paano siya nagpagaling, and yet wala pa rin siyang tiwala kay Jesus. Kasi bakit? Mas alam niya ang pangingisda. No? But because you say so, dahil sinabi mo, that is the very heart of a disciple. Obedience rooted in relationship. Susunod ako kasi dahil may relasyon ako sa iyo. We need to trust that person. Because rules without relationship leads to rebellion. Ulitin ko, rules without relationship leads to rebellion. Hindi mo ako mapapasunod. Bakit? Sino ka ba? And truth without relationship leads to rejection. Kahit katotohanan pa yan, bakit ako susunod? That's why we need to trust. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay fat. FAT, wala nang iba. Sabihin mo, fat ka. Faithful, available, and teachable. A disciple have this fat heart. Faithful, available, and teachable. To really have this heart of Jesus. That's why wala tayong problemang sumunod kay Jesus. Now,
Saan ka tinatawag ni Jesus para magtiwala ka sa Kanya? Saan ka tinatawag ngayon? Hindi pa ba enough na namatay siya sa krus para sa iyo? While we are sinners, Jesus died for us. While we are sinners. Now, when we accepted Him, na hindi na tayo kaaway, kung namatay siya sa atin, nung tayo ay makasalanan, ano pa yung kaya niyang hindi ibigay? And then all the worries of this life, pasan-pasan mo. Ang sasabihin mo lang, but because you say so. Lord, dahil sinabi mo, susunod ako. Mas takot pa tayo sa ating mga asawa kaysa kay Jesus eh. Ba't nangingiti yata si Kuya John Dex? Di ba minsan, lalo pag asawa mo mukhang nakasimangot na? No? Naposes na kasi may mga due date. Ang mga asawang babae, ganyan, napoposes sila pag may mga due date na. Napoposes ng espiritu ng kuryente, ng internet, ng tubig. Kaya nakasimangot. Tapos aasarin mo pa. Sabihin mo na lang, dahil sinabi mo. Dahil sinabi mo. No? Sabi natin kay Jesus, Lord, because I trust you and I love you, being a great provider, you are more than enough for my worries. You are more than enough doon sa mga struggles and challenges ko. You are more than enough for me. That whatever happens with me in this life, in this earth, alam ko, God, kasama mo ako. Meron ba tayong assurance na gano'n, mga kapatid? That we do really trust this man from Nazareth na pag sinabi niya, gagawin niya. Of course. No? So, pag-isipan natin, saan tayo gustong dalhin ng ating Panginoong Jesus na magtiwala sa Kanya? Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon. But alam ko, minsan may mga doubts, unbelief, no? Pa tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. Pero, di tayo mapapariwara pag sumunod tayo sa Panginoong Jesus. Kaya nga doon activate yung ating faith. Faith, no? Because fear is the enemy of faith. Yung takot, yung uncertainty. Kasi baka bukas. Kasi ganito, baka bukas, baka sa makalawa. Of course, valid yan mga kapatid. Pero sabi nga ni Master, nagme-meeting kami, grabe to si Master eh. Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Natatauhan kami. Sabi niya, paano? Alam niyo yung vision ni Master sa men's? 300 sa aming December gathering. Tapos sabi niya, ikaw 100,000 sa'yo, ikaw 50,000 sa'yo, ikaw 20,000 sa'yo. Nag-aangal lang kami. Idea mo yan eh. Ba't mo kami idadamay? Ano ka, siniswerte? Sagutin ba naman kami? Kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Hindi naman yan, one time, big time. Mag-ipon ka na ngayon. So, sama mo ako sa ipon mo, Master, ha? A man with a great vision truly knows the provision of Jesus. Maninilip ba kayo? Naninilip ba kayo? Hindi mang boboso, masama yun. Maninilip. Ibig ko sabihin, vision. Nakikita mo ba ang plano ng Diyos sa iyo? In Ephesians chapter 1 verse 3, ang sabi ron, sabi ni Peter, sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, ipinapanalangin ko kayo na makita nyo yung spiritual blessing ng Panginoon Diyos sa inyo sa spiritual world.
Why? Dahil ang problema ng mga taga-Efeso, ganito. Yung kanilang mga material things, mga kanilang mga possession, sabi ni Paul, siya ay nasa kulungan, nasa Rome, sumulat siya sa Ephesians, sabi niya, tignan nyo yung mga spiritual blessing na meron kayo, na parang trust fund na nasa bangko, nakapangalan na sa inyo, hindi lang binibigay ngayon fully, but eventually, pagdating ni Kristo, mapapa sa inyo. Alam nyo ba yon? Sabi ni Paul sa mga taga-Efesos. Kaya buksan nyo ang mata ng inyong mga puso na makita nyo yung understanding and knowledge of the spiritual blessing that you have in Christ. Disciples listen to Jesus even when it doesn't make sense. Okay? Number 2. Ayaw. Okay? Disciples recognize their unworthiness before God. Basahin natin, verses 6 to 8. Okay? When they did this, alam ko hanggang 9. Teka muna. 6 to 8. When they did this, their nets were filled with so many fish that they began to break. They called to their friends in the other boat. So, naging dalawa na yung bangka, no? To come and help them. The friends came and both boats were filled so full of fish that they were almost sinking. Napakarami. The fishermen were all amazed at the many fish they caught. When they saw this, he knelt down before Jesus and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." So after the nets overflow with fish, Peter realized yung kanyang kausap, hindi ordinaryong tao. Ang kanyang kausap, ang kanyang dinidil, hindi lang ordinaryong teacher or rabbi, kundi merong God's own authority. No? Na-realize ni Peter. Hindi ito basta-bastang tao. Hindi ito tsumamba. Nung pinagaling yung benang ko. Totoo to, may kapangyarihan. Paano nangyari yon? Katanghali ang tapat na nakahuli kami ng maraming isda. Never in my experience as a fisherman na makakahuli ng ganitong karaming isda kahit na konti, hindi nga eh. Kasi ang mga isda umiilalim na. So, na-realize ni Peter, hindi basta-basta. No? Hindi lang siya mayroong authority sa mga salita, kundi rin siya may authority siya sa kanyang mga creation. Why? Ang sabi ni Jesus, calling all fishes. Calling all fishes. Punta kayo sa lambat ni Peter. Nagpuntahan sila. Ganon kapangyarihan ang Diyos na manlilikha. Kayang utusan yung provision. But the problem is, nagtitiwala ba talaga tayo sa Kanya? So, yung response ni Peter, hindi excitement eh. Na-realize niya, minaliit ko tong mamang to. Brokenness. Hindi pa ba sapat yung nakita ko mga ginagawa niya? At ipinakita pa sa akin? Brokenness. I am a sinful man. He fall to his knees and confess his sin. In Jewish thoughts, in understanding, coming in the presence of God's holiness reveals one's unworthiness and sinfulness. Pag ikaw ay papasok sa presensya ng Diyos, okay, that's why meron silang may mga dalang offering, sin offering, guilt offering. Kasi nga, alam nila sila ay unworthy. Sila ay sinful. Ayun ang mindset ng mga
Hudyo. Hindi sila nagmamalaki na kami ang piniling nasyon. No. Pag pumapasok sila doon sa outer court leading to the inner court, na kung saan nandoon ang Holy of Holies, dadali na yung kanilang mga sacrifices, at doon nakikita yung kanilang mga kasalanan. At ang gagawin ng punong pare, chief priest, yung kanilang mga alay, dadali sa Holy of Holies, susunugin. Ang mga tao sa outer court, nag-aantay. Pag meron lang lumabas na puting usok doon sa chamber ng temple, ibig sabihin, tinanggap ng Diyos yung kanilang mga alay. Same thing with, anong naalala nyo? Pag ganun, may pumuputing mga labas na chamber. Biblical, no? Doon nila nakuha yun. At yung mga tao sa outer court, nagkakasiyahan kasi nga tinanggap ng Diyos yung kanilang mga sacrifices. May lalabas na puting usok. Okay? So, true encounter with Jesus revealed our sin. That we are man, that He is God. That I am mortal and He is immortal. That He is holy, I am a sinful man. That I am within the bounds of my power, authority, but He is boundless. That even yung kanyang mga kiderehate na walang isip, walang karunungan, sumusunod sa Kanya. Bakit hindi ako susunod sa Kanya? Na ako ay kinerehate ng Diyos. According to His image and likeness, bakit hindi ako makasunod sa Kanya? Holy. Kasi bakit? Mas alam ko to. Pinag-aralan ko ito. God doesn't call the worthy, He calls the willing. We are not all worthy. What God is asking for us is our availability, not our ability. Minsan yung ating ability pa ang magiging dahilan para hindi tayo sumunod sa Kanya. Kaya ang tinatawag niya, available ka ba, Julius? Ito si Julius, product ng ating campus immersion sa TUP Taguig. At marami rin sa kanila nagpatuloy. Hindi lang sa church natin, sa Victory, di ba, nasa tech team si Ivan. No? At si May nasa doon sa may tapat ng NBI. Di ba? Ano yun? Doon, di ba si May? It's all about our availability. No? So, discipleship involves a humble awareness of sin. We cannot make disciple of Jesus unless may mga dealings tayo sa ating mga puso. Hindi madali itong Matthew 28:18 to 20 that we will go and make disciple. Hindi po madali. We need to understand the greatest commandments. The two greatest commandments is loving God and loving people. Now, paano ka hahayo kung meron kang reservation in loving those people na hindi naman kaibig-ibig? So, you need to develop the fruit of the Holy Spirit according sa Galatians 5:22 to 23. That love, that joy, peace, long-suffering, diba? That gentleness, that goodness, faith. Develop natin so that we can love God and love those people, and by that time, we can go and make disciple of all nation. Bakit iba hirap na hirap? Kasi nga meron ka pang dealing sa buhay mo that God need na isurrender mo. Isurrender natin. Na Lord, ako ay hindi mapagmahal eh. Lord, ako ay judgmental eh.
Lord, salbahe ako eh. Lord, may pride ako. And by that time, binagay mo sa paanan ng krus ni Kristo, marunong ka na magmahal eh. At darating yung time na makakapag-disciple ka, katulad ng pagiging disciple maker ni Jesus. Unless we align our hearts with the heart of Jesus, never. Sabihin ko na, never. That's why we need to abide in Christ, which is very important. Abide in His Word. Abide in Him for you to bear fruits. So, the reflection is, do I see my need for grace? Kailangan ko ba talaga ng biyaya ng Diyos? Kasi okay naman ako eh. Sa trabaho ko ngayon, okay naman ako. Sa pangangailangan ko, okay naman ako. Do I need God's grace for me? Of course. The goal is Christ-likeness for us na maintindihan ang discipleship. Kahit na nasa atin pa ang lahat ng yaman ng mundong ito, hindi ito makakapagligtas. It will lead us to kapahamakan. No? Mapa sa atin naman lahat ng yaman ng mundo. Nakakita ko yung sa Facebook, si Chris Aquino. Ang daming pera. Sabi niya, any moment, mawawala na siya. Hindi siya may salba ng pera niya. Gusto ko nga puntahan eh. Kasi si Kuya Boy Abunda at si Ay de las Alas, meron daw mana. Baka pwedeng sama niya ako. Chris, baka pwedeng lagyan mo pangalan ko. Siguro, milyon-milyon yun. Di lang konti lang yun. Siyempre, Chris Aquino eh, no? Baka pwede mo kong isama sa mga pagmamanahan mo. Arnold de Guzman po. Ay, Alejandro, para siguradong ako. No? So, nakikita natin. It's not what we have, but who we have in us. Kailangan natin ng grace. Because I am a sinful man. Kahit nasabihin kong pastor ako, nagkakasala ako. Pero yun nga, ang tinitignan ng Diyos sa mga kakulangan ko, sa mga lapses ko, sa mga kasalanan ko, tinatakpan niya ng kanyang biyaya. Tinatakpan niya. The same thing na ang tingin niya kay David, ang daming kasalanan from one sin to another. And yet, tinawag na a man after God's own heart because alam ng Diyos ang puso ni David. Sa mga panahon na siya'y nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama, gumagawa siya ng mga awit, kaya meron tayong binabasang Psalms. Sa mga panahon na kinukuha ng mga leon at ng mababangis na hayop, yung mga tupa niya, hahabulin niya. Kasi why? He is an under-shepherd of the great shepherd. Meron siyang pananagutan sa tatay niya. Kaya sabi ng Bible, iiwan ng 99, hahanapin yung isa. Kasi merong accountability. The great shepherd put an under-shepherd to sheep those mga sheep na pasaway. Bakit laging ginagamit ni Jesus ang mga sheep? Sa kanyang mga kwento sa Bible, kasi ang mga tupa ay maliban sa maamo, angat. Ano yung angat? Baliktarin nyo. Ganun sila. Ay ang karakter ng mga tupa. So ang gagawin ng shepherd, lalagyan niya ng oil, yung kanilang nose, snout. Why? Kasi pag walang oil, merong tawag dito. Ano yung lumilipad? Langaw.
pupunta sa ilong nila at ang problema, papasok sa ilong mamamahay at magkakaroon ng egg yung langaw. So yung langaw na yun, nagiging discomfort sa kanya. Sumasakit yung ulo niya. Ang gaganin nitong tupa, iuuntog yung kanyang ulo sa mga puno, sa mga bato, na maaari niyang ikamatay. Kasi nga, masakit sa ulo dahil doon sa egg. So ang gagawin ng good shepherd, lalagyan ng oil para dumulas yung langaw. Ganun yon. Now, bakit nilalagyan ng oil? Kasi mga tupa, mga pasaway. Nag-aaway sila. Tapos nagbubungguan sila ng ulo. So yung paglalagay ng langis, that's why the anointing of oil, lagi ginagamit ni Jesus. Para kung nagbabanggaan sila, dumudulas, hindi sila nagkakasakitan. At minsan, pag nagkabanggaan silang ganun, ang tendency ng isa, mapapatihaya. Pag napatihaya, iiyak siya ng iiyak, mag-accumulate siya ng hangin sa kanyang belly, to the point na pag nag-accumulate yun, masasakal siya, mamamatay siya. So ang gagawin ng shepherd, kukunin tong tupang ito, itatayo, mamasahihin niya, para madighay yung air. Katulad na ginagawa sa mga baka, sa mga kalabaw. Literal na binubutasan yung kanilang mga tiyan pag nag-accumulate ng air kasi nga masasakal sila to lead to death. Ganon ang under shepherd. Because meron siyang accountability doon sa great shepherd. But the problem is may mga under shepherd na magnanakaw. Kasi bakit? Inuuwi yung kanilang alagang tupa. Pinupulutan. So ang gagawin niya, pag may mga tupang naliligaw, kukunin niya. Kaya mahalaga yung kwento na 99 iiwanan at hinahanap yung isa. Alam niyo yung kwento na yun. Kung bakit? Ganun talaga kasi merong accountability. At bakit meron silang kahoy na merong baluktot na ganun sa dulo? Pangkuha. Kasi nga ang kukulit They tend to wander anywhere. Napapalayo sila at hindi lang yung mga magnanakaw na shepherd ang kanilang magiging problema. May mga magiging prey sila ng mga mababangis na hayop. So yung kabilang dulo nung kanilang parang tungkod, pamalo yun sa mababangis na hayop, hindi sa tupa. Hindi kailanman sasaktan ng shepherd ang tupa. Aalagaan. Kasi accountable siya doon sa may-ari. That's why we need the grace of Jesus. As Jesus put us in those people that the Lord entrusted to us, maging good shepherd tayo. Mahalin. Huwag saktan. Tanggapin kung ano siya. At eventually, matututo na rin naman siya I-accept kasi nga siya ay angat. We need the grace of Jesus as we go and make disciple. Okay? So, paki-next, namatay yung aking rito. Number 3, disciple leave everything to follow Jesus. Verses 9 to 11. Okay. Sabi rito, James and John, the son of Zebedee, were amazed too. Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, your work will be to bring in people, not fish." The men brought their boats to the shore. They left everything. Ulitin natin, they left everything and followed Jesus. So they pulled their boats on the shore. They left everything, followed him. No? So nakita natin dito, hindi lang isang bagong trabaho ang binigay sa kanila ng Panginoon, bagong identity. From fishermen to fishers of men. Lahat tayo condemned to death. But because of Jesus, na pinili tayo, na tinawag tayo, from being nobody, we become
somebody. The same power that raises Jesus from the dead is the same power that is in us. Kaya hindi ka nobody. Kaya nga may pinapagawa sa iyo. Yung task na yon, hindi madali, mahirap. Pero because of your new identity, kakayanin. No? But yun nga, kailangan natin ng total surrender, not partial commitment. Unless we surrender everything to God, mahirapan tayo dun sa ating new task. Ano yung susurrender natin? Yung comfort, your control, and the plans that we have. So, you may start with empty nets, but Jesus fills your life with greater purpose. Anong ibig sabihin itong empty nets? Yung ating mga security nets. No? Ito yung mga pwede natin sabihin na safeguards. Like good fortune, no? Pwede natin sabihin material possession, yung mga performances natin that we feel secure. Pero in our Christian faith, true security comes from God, unwavering love and promises. Isipin nyo, jackpot. Iniwan nila yung mga isda, pati yung kanilang mga bangka. At sumunod sila kay Jesus. Anong lambat ang kailangan mong i-lay down, iiwan, para makasunod kay Kristo? Minsan nag-uusap kayong mag-asawa, malapit na tayo mag-60. Ano kayang meron tayo? Sabi ng asawa ko, tapos naman na yung mga anak mo eh. Tayo na lang dalawa kung ano yung meron ka na makuha sa SSS at sa yun na lang, pagkasyahin natin. No? Minsan parang mas pastor pa yung asawa ko eh. Ako nagwo-worry about us eh. No? Pero sabi niya, kung ano nilang meron, magkasya tayo. Mahirap kung iisipin yung future natin. We were focused sa mga material things. But when we fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, everything will what? Wala eh. Mawawalan ng halaga. May good fortune ka nga, may good business ka nga, may good reputation ka nga, at the end of the day, mamamatay ka rin naman eh. Mag-aaway-aaway pa yung mga kamag-anak mo sa fortune mo. So minsan parang nagiging realization ko nga, bakit ako natatakot? Bakit ako kakabahan? Whatever happens, magtitiwala sa Lord, gawin mo yung dapat mong gawin up to your best ability, and allow God to really work in us and through us. Amen? Amen. Ang dami ko na kakausap ng mga retirees, yun ang problema eh. Sabi ko nga, buti nga kayo. Meron kayong nakuha, may pension kayong maganda. And yet, nagwo-worry pa rin kayo. Siguro, problema minsan kasi ang lifestyle eh. Si Pope, sino namatay na Pope? Francis. Yung kanyang net worth is $100. Because nasa Jesuit siya. Ang mga Jesuit is ang pinaka-lowest lifestyle yung kanila eh. Pero siya, allowed siya eh, na magkaroon siya ng yearly allowance o sahod na nasa 9M bilang head ng Catholic Church ng Vatican. Allowed siya, meron siyang maganda sanang tutuluyan eh. Pero hindi siya tumutuloy doon eh. Yun mga Jesuit, yun yung kanilang mga vocation. $100. Pero nabuhay siya ng may impact sa mga tao. I'm not saying na, yun nga,
Kaligtasan, bahala ang Lord doon. Pero ang dami sa mga Kristiyano, meron tayong kilala na nasa kongreso, bishop, sama na ugali. Sabihin ko na masama ugali. Bakit? Damay tayo lahat eh. Di ba? Net worth niya, magkano? With those luxury cars, bulletproof, yung kanyang mga Armani, WWJD. What would Jesus do? In every decision na gagawin natin, WWJD, kung si Jesus andi dito sa sitwasyon kung anong gagawin niya. What next do we need to lay down? No? So, for our conclusion, practical conclusion, living as a disciple today, we need to obey Jesus daily. Ang problema sa mga small things, we tend to neglect, no? Umpisa natin sa mga small things. Read His Word. Kaya nga, we encourage you, samahan nyo kami sa ating daily Bible reading, devotion. Napakalaking tulong nito as we face yung the whole day natin. No? Natitame yung ating emotion eh. Okay? Listen, learn to listen to God. In your moment time, in your quiet time, God speaks to us in our thoughts. Alam niyo yun? Yung sinasabing small voice, through our thoughts, nagsasalita ang Diyos. Ako, naniniwala ko doon. That's why we always pray for spiritual discernment. Kasi kung marunong tayong makinig sa Panginoong Diyos, hindi tayo madadaya ng kaaway. Napakakaning ng kaaway yung kanyang mga deceitful scheme. Grabe, parang totoo. But it leads to what? Kapahamakan. And respond doon sa kanyang sinasabi sa atin. Katulad ni Isaiah, katulad nila Jeremiah, here I am, Lord, send me. And practice repentance regularly. Araw-araw, nagkakasala tayo, confess, ask for forgiveness. Kung kino-convict ng Holy Spirit, right there and then, we need to pause. Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako sa asawa ko. Sigawan ko siya. Lord, patawarin mo ako. Yung driver, kinata ko eh. Alam niya ba, minsan gusto ko talagang may tubo doon sa timon. May tubo talaga rin. Gusto kong tubuhin. Yung mga nagmomotor. Gusto kong hampasin ng tubo eh. Kaya lang baka ma-headline ako eh. Pastor, nang hampas ng tubo. So, ang backlash doon, hindi naman sa akin eh. Saan? Sa bawat Kristiyano. Kung akin lang, okay lang eh. Hindi eh. Sa ating lahat, so, let us draw close to Jesus and surrender continually. Yes, may mga times na mahirap natin maintindihan, no? Pero may mga realization na kung sumunod na lang sana ako, ask the Spirit to show you the areas you still need to let go. So, yun ang ating mga dapat na maintindihan. In 1985, yung wreckage ng Titanic na na-discover 12,000 feet beneath the surface of the Atlantic, namangha ang buong mundo. No? Tagal nila hinanap eh. Saan yung exact location. And for over 70 years, itong Titanic na to, the great ship of that time, lay hidden beyond reach. No? Ando doon sa pinakamadilim, pinakamalalim, full of mystery. Anong kinagulat nila nung ito'y nakita nila? Hindi dahil ito ay na-discover, kundi ito ay nagkaroon ng realization kung paano yung human pride, yung ginawa itong Titanic, na sabi unsinkable, no, ay naging parang reminder ng human overconfidence and limitation.
At itong discovery nito ay naging humbling learning sa mga tao. Na napakalaki, napaka-massive, secure, na so confident in human strength, pero yun nga nasa ilalim, broken and lost. At na-discover lang because someone dared to go deep. Kaya tulad ng mga explorer who dared to go deep into deep waters to discover something humbling, si Peter ay in-invite ng ating Panginoon Diyos nang sabi natin Panginoon Diyos, you need to go out into the deep. Yes, physically with his boat and spiritually with his soul. So what he discovered ni Peter, hindi lang yung mga isda, nagkaroon siya ng shocking revelation of who Jesus is and who really he is in the light of his sinfulness. Kaya nga nasabi niya, go away from me, Lord, I am a sinful man. Lord, hindi ako karapat-dapat sa harap mo. Hindi ito isang ugali na pinalalas niya, Lord, hindi. Ito isang broken, honest realization na ang Diyos ay banal at siya ay makasalanan. So tayo tayong lahat, alam nyo ba, exact date, 33 years ago, May 18, nag-start ang first worship ng CCM. Yun din yung wedding anniversary nila Kuya Tito. So let us always revisit our mission. Ito ang ganda ng mission natin dito, and vision. And cooperate with Jesus, calling us, every one of us, from our security nets to secure this nation as we go and make disciples. Tandaan natin mga kapatid, merong mga next generation. Yung ando doon sa Sunday school. May next generation tayo. We need to lay down our nets for them. Hindi na tayo eh. Kumbaga, twilight na tayo eh, anytime. Pero yung mga bata eh. Mga bata. Sana magkaroon sila ng malalim na relasyon sa Lord through our modeling. Kawawa yung mga bata. Nahihirapan na rito sa mundong ito, sa ating bansa, and then wala pang security of their relationship with Jesus. Tayo, andito lang tayo. Sitting pretty. So, church, happy anniversary, and my prayer is for all of us not to have this courage to obey Jesus and shape this nation. Shape this nation for Jesus, for the next generation. 33 years, the Lord has been good to us. The Lord has been faithful in CCM. Why? Nagkaroon tayo ng maraming mga satellite churches. Hindi tayo nag-start na mag-isip ng magkaroon tayo ng structure. Ang gusto natin, kung nasaan ang bawat isa, ando doon ang salita ng Diyos. Kaya meron sa Pulangi, sa Malolos, sa Ortigas, sa Bacoor, sa Las Piñas, even sa Santiago Isabela, sa Cebu. Christ churches, mga kapatid. Dahil may mga nagmamahal sa Diyos na dinadala ang pag-asa sa mga lugar na yon. So let us all sing this song, a song of conviction. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Never tayo pababayaan ng Diyos. Never. All we have to do is really ask for forgiveness sa mga panahon na parang nane-neglect natin yung faith natin sa Kanya, that He can do something. He can do more than enough that we can think of. But the problem is, minsan nga, nakafocus tayo sa mga bagay na ng eternal value eh.
Daming kaluluwa. Daming kaluluwa na papahamak. We need to lay down our nets. Sayang mga kabataan. Sayang next generation. Kung walang kikilalanin ng Diyos. Let's sing this song. May this song be a song of recommitment. If anyone here na nahihirapan kang ilay down yung nets mo, come sa harapan and I will pray for you. No? Kung may mga bagahe ka pa, kung bakit hindi ka makapag-obey sa Lord, nahihirapan ka, hindi ako ang magsasabi sa iyo, kundi ang Lord. May mga desire ka pa, kaya Lord, tsaka muna. May gusto pa akong nangyari sa buhay ko eh. It's okay, valid yun. But everything will happen pag kinilig sa Lord sa iyo, walang imposible. So let us sing this song. And if you want to come forward to pray for you, and we will pray for you. The Lord will meet you right where you are. All you need is surrender your life, surrender your plans, surrender your desire, and He will meet you there kung nasaan ka. Just trust Him. Trust Him. He will meet you where you are. All about you, Jesus. Come forward if you need prayers. Whatever it is, come forward and the Lord will meet you. The Lord is in this place.
pabayaan ng Diyos. Never. Never. He will leave you, not forsake you. Because the Lord is in your place. Kung nasaan ka man. Habang naglalakad si Ezekiel to that valley, ang daming mga dry bones. Wahiwalay. Mga dry bones. And the Lord speak to Ezekiel. Ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, speak life. Speak life to these dry bones at magkakaroon sila ng buhay. Sabi ni Ezekiel, because sinabi mo, Lord, I speak life to these bones. At yung mga bones na yun, kahit iwahiwalay, yung skull, yung mga limbs nila, unti-unti, nagkatugtong-dugtong. Tapos nagkaroon ng muscle, nagkaroon ng ligaments, nagkaroon ng mga ugat, at eventually nagkaroon ng skin. At yung mga dry bones become an army of God. Because Ezekiel speak life according to God. God can speak life to you unless you surrender your life, recommit your life. He will speak to you. Speak life. Tayo natin ulit yung chorus. Yes, Holy Spirit, you are in our midst.
speak life, O Lord, to every soul na kung saan merong mga spiritual dryness, dry bones, O Lord. And may your life, your breath brings a newness in their life, O God. Come, Holy Spirit, fill us, empower us, O Lord. Let your anointing be upon each and every one of us, O God. As you use us, O Lord, in every sphere of our influence, makita, marinig, maramdaman si Kristo sa amin. But Lord, deal with our emotions, deal with our pride, deal with our bitterness and unforgiveness that hinder us, O Lord, to go and make disciples. Deal with those pain and hurts, the past, traumatic past, na kung saan patuloy na ginagamit ang kaaway upang hindi kami maging effective sa pagsunod sa iyo. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo. Collectively, humihingi ng kapatawaran. Linisin mo kami, Panginoon. Linisin mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. Balutin mo kami, O God, ng iyong banal na presensya, that we can come the presence of our Abba Father without guilt, O Lord, full of confidence, dahil alam namin, O God, kami pinatawad. Lord, maraming salamat sa kapatawaran. Jesus Christ, maraming salamat dahil kami pinatawad sa pamamagitan mo. Maraming salamat, Holy Spirit, for your anointing, for your enlightenment, for your conviction. Maraming salamat, Lord, for 33 years that you bless CCM. Maraming salamat sa mga pastors, sa mga leaders, sa bawat anak mo, O God, na nagmamahal sa iyo dito sa CCM. Maraming salamat, Lord Diyos, sa mga trials that we face, challenges, dahil doon, Lord, nakikita namin that we are limited, that you are more than enough, O Lord, for us. All we have to do is to fix our eyes on you alone. That the breakthrough that we're waiting, O Lord, will come just right in time. Just right in time. Lord, turuan mo kaming makinig sa iyo. Your small voice. Turuan mo kami, Panginoon, na makita mo, spend ng time in your word. Maraming pong salamat, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Let your peace that passes all understanding be upon us, O God. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi.